So yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 71,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo kung magkano nga bang installment nila at yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman din sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to? Ayos yan, di ba? So yun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 55,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din yan sa installment. Ilalagay ko na lang din yan sa screen nyo. Magkano nga ba ang kanilang installment kapag kinuha nyo, no? And available sila sa 12 months to 36 months. And syempre, meron din yang rebate. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan at para dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle. Baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading, hit the mat like a fighter. They never let up, never throwing, giving to their desires. No, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside and find anything, everything that you could ever need. Every breath that you breathe, dedicated to believe. That they called home, not for the weak, left out in the cold. Watched all the sheep do what they're told. So yun nga mga best, no, ngayong 2025 nakita na rin natin itong Ultra 125 Sports. Pero ang kinalungkot ko lang dito kasi marami nagsabi, marami ding nagkumalat na FI na siya, pero nung check namin ni boss dito, so naka-carb type to, hindi natin alam kung meron nga bang FI na nilabas or eto palang na carb. So syempre kung maglalabas ka nga naman ng alam niyo naman si Rusi pag naglalabas talaga is nauuna yung carb type bago yung FI, diba? So malay naman natin, meron din silang pantapat sa mga XRM, ano pa ba yung mga mga katulad na ganito, yun mga ganon, may mga FI na yung iba. Pero si Rusi, ito naglabas sila ng bago, parang alam niyo yung Delta 125, parang halos same lang din naman yung katawan. Ang pinagkaiba lang nito yung harap niya, yung kanyang headlight. Pero yun, malay naman natin is maglabas din sila ng FI nito. So kahit ako din naman na niwala din ako na FI yung nilabas nung una, pero wala kasing nakalagay na FI. Pero sabi nga nung mga nauna is merong daw FI. So yun, check na natin yun. Pero yun na nga, move on tayo. And ayan, 5 to ang ating height. Sakyan natin. Unang sakay pa lang to, hindi ko pa siya sinakyan kanina, ngayon pa lang, okay? So unang upo para sa Ultra. Pag sinide stand siya, goods naman. Hindi siya yung mukhang alanganin na kapag iniwan nyo sa parking mabubuwal. Ito, safe naman siya. So upuan na natin para sa 5 to na kagaya ko. Yun, no, yung upuan agad yung una kong napansin. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas, nasa gitna siya. Pero kapag nilong ride to, feeling ko masarap siya yung long ride. Ayan, makapal. Hanggang dito sa ating OBR, makapal yung foam. And then pag itinayo natin, sobrang gaan ng motorcycle. Tingkayad, oo, pero manageable naman. Ayan, kayang-kaya natin siyang bitawan. Okay, turning radius sobrang lawak ko. Ang sarap ng grip. Ang sarap no, parang kinain Sarap nung hawakan ng grip. Sobrang yung kanyang turning radius, yung shock niya, ito sobrang ganda. Sobra no. Maganda yung shock. Wala akong naririnig sa kanyang bearing or sa T-post niya na umaalog-alog, pero ito maganda yung shock. Kasi nga naman, kung yung shock mo is sobrang tigas, tapos magte-trail ka, pwede nga pala itong ipang trail, pero pwede itong pang city ride kasi naka-mugs, and then yung yung gulong niya or yung tires niya is naka city, okay, city tires, okay. Yung mga talagang kung gusto yung pang trail, palitan nyo yung gulong, tapos palit kayo ng pang rim set. Ayan, pwede nyo itong ipang trail, ayan. So, ganyan itsura natin.
Okay, maluwag pa rito sa harap. Pwede tayo maglagay dito ng bracket para sa mga gamit natin kasi may mga bolts dito. Yan, pwede tayo maglagay ng gamit dyan, and then pag maglo-long ride tayo, goods yan. Sobrang komportable. Tapos ano lang siya, upright position. Ayan, kita nyo naman, napakaganda nung ano natin dito, sitting position natin dito. Tapos yung angkas natin, maluwag din dito, di ba? So, pwede pa tayo umusad. Ayan, hindi tayo masyadong bukaka kasi may itsura ng upuan dito, ang nipis ang nipis ng tabas, ganun pag ganun siya, patulis. Ayan, yan lang naman, no, sa tingin nyo, para sa mga 125cc, mga ganito, okay, sulit nga ba siya ngayon 2025 para sa 55,000 pesos? Comment nyo yan. So, center stand natin, yun center stand, magaan ba siya yung center stand? Medyo mabigat kapag center stand, pero goods naman, ayos. Money is hard, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I'm running like a CEO. So, yun na nga ngayong 2025, merong update para dito sa may XRM 125. So, ngayon upuan natin siya. So, medyo maraming tao dun sa loob, kaya dito tayo sa labas, kaya okay lang naman. Pero yun na nga, 5'2" ang ating height. Upuan natin para at least malaman nyo doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle na kagaya ko yung height, meron tayong reference. So medyo pababa lang yung level nung ano natin dito, nung ground natin, pero goods lang yan. So 5'2" ang ating height. Ayan, sa mga naghahanap ng XRM, alam ko subok na to, at talagang alam natin na talagang yung quality is nandun talaga. So itsura natin, sobrang tingkayad pero sobrang gaan din ng motorcycle na to. Sobrang bukaka. Ang ano ko lang dito, yung foot pegs medyo malapad. Tapos yung ating foot pegs dito. Pero syempre, manageable naman yan. Kaya naman tayo mag-adjust. Ganyan. Ganyan nga lang itsura natin dito. Pero syempre kapag nasa traffic tayo, laging nakataas yung isang paa. Laging naka-brakes, no? And then syempre alalay yung isa. So, ganun lang din naman. Okay? So, ayun na nga, sa kanyang upuan, malambot yung upuan niya, maluwag yung ating OBR, tapos pwede tayo maglagay dito ng top box kung gusto natin maglagay ng top box. And then, syempre, napaka-chill ride lang natin dito. And yung ating position is naka-upright lang din. Turning radius niya, sobrang lawak din yan. Ayan, yung legroom natin dito, malawak din. And then, pwede tayo maglagay dito ng gamit natin sa mga, dito sa gitna, pwede tayo maglagay ng gamit pa. Para at least marami tayong mailagay, lalo na kung long ride yung ating biyahe. Okay? So, ayan na nga, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number ni Honda Motorsports Baliwag para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire. Ayos na ayos yan, di ba? So, center stand natin, tingnan natin kung magaan siya yung center stand. Pero, nakailang try na ako, sobrang gaan niya. Ay.